ang intro ko palagi is welcome back to another van life episode, ganyan. Kasi ang tema talaga nung pagiging vlogger ko, pagiging storyteller ko is yung pagta-travel na nakatira sa camper van. So, simulan ko na, ginawa ko pala to para sa pamilya ko. Gusto kong kumita. Napakahalaga ng purpose mo kung bakit. Matagal ko na rin siyang ginagawa. Ito yung bagay na hindi ko kayang hindi gawin. Ganun talaga, nakadikit talaga siya sa pagkatao ko na. Ito na yung pahinga ko. Okay. Gusto ko na magpahinga. Gusto ko sa agresibong pagta-travel, sa mataas na adrenaline na pagmumotor para mag-travel, para mag-document ng mga kwento ko. Gusto ko yung kalmado na ako. Diyan pumasok yung camper van. Oo, yan. 4 years na yan. So, welcome sa another podcast episode. Kasama pa rin natin si Boss P. Po si Boy P, also known as Boy First Time, na taga Luzon. Taga nung pagiging vlogger ko, pagiging storyteller ko, is yung pagta-travel na nakatira sa camper van. Hindi naman literal na nagka-camping lang. Hindi siya yung van life na campsite hopping. Tuloy-tuloy lang ba? Yung content creation, dahil nga matagal ko na rin siyang ginagawa. Ito yung bagay na hindi ko kayang hindi gawin. Ganun talaga, nakadikit talaga siya sa pagkatao ko na. It's either, hindi kasi ako masyadong palakwento palagi sa totoong buhay. Okay. Mas makwento ako sa... Oo, pero dati yun, ngayon medyo hindi na ganun kasi sinasanay ako na makipag-usap sa mga tao. Alam naman din ng mga followers ko yan na sobrang hindi naman sa mailap. Kumbaga, hindi ko lang alam yung feeling na kapag may kausap na ako, magbibigay ang kaya ko lang is 5 minutes na conversation and then wala nang lumalabas sa bibig ko, bro. Wala, tapos na yun. Oh, anong idudugtong? Parang ganun. Parang wala na akong may bato na tanong. Parang doon na nagsisimula ako ma-anxious na. Tama na yung usapan. Yung galawan mo parang hindi na nakaugnay sa salita. Ganyan na. Naggaganyan na ako. Pero ngayon, like, kumbaga, parang pagising mo kailangan nakaharap ko na sa camera. Okay, gumising na ako. Ganun. May ganun. Pero syempre, hindi naman natin mapagkakaila na may times talaga na nararamdaman ko yung ganun. Minsan nga sa umaga, kalimutan ko, kailangan ko pala mag-vlog ng gumising ako, nakakalimutan ko. Tapos, mag-vlog ako. Pero most of the time, kahit na may sumpong yung isip ko, nag-vlog ako, tapos nagpe-pretend na lang ako na okay ako. Ang importante sa akin, yung nanonood sa akin, na maging okay sila. So parang ako, ayoko makita nila na hindi ako okay. Kasi pag ako ang hindi okay, mas lalo silang magiging hindi okay. So nilalabanan ko. Eventually, pag nilalabanan ko siya, nawawala naman siya. Naging okay ako. Tapos pero back to normal. Sa content creation, meron kasing tinatawag na creator burnout. Kung dumaan ka ba sa mga ganon? Madami na? Madami na? Oo, bro. Hindi pala, wala palang makakalusot doon? Oo, wala makakalusot doon. Lalo na kung yung grind mo tuloy-tuloy. Oo. Meron talaga. Kumbaga mayroong pagod, ang okay na to. Pagod. Tapos paulit-ulit yung routine mo. Oo. Ganyan. Siyempre, bawat... Ano mo nilalabanan yun? Kumbaga, magpahinga ka muna, wag mo mag-shoot. Unang-una, talaga, pahinga ako. Pero dapat hindi matagal. Hindi matagal. Kailangan lang makahinga lang. Hindi ka muna humarap sa editing na software. Wala. Nanonood ako sa TV, nanonood ako ng vlogs ng iba. Para ma-freshen up yung utak ko. Hindi camping na mga... iba naman. Ibang genre ng vlogs. Pero curious ako kasi yung consistency is very important. Pero ikaw, kumbaga yung consistency mo is grabe, hindi na break. Kasi sa sistema kasi ng paggawa ko, bro, ng content, masyado akong stricto sa sarili ko. Hindi naman stricto na tino-torture ko yung sarili ko. Hindi, dapat may sistema talaga. Kasi, syempre, yung previous work ko,
sa TV station, Mm. may sistema talaga. So, marami talaga mga panahon na sobrang dikit ng editing namin sa ipapalabas na siya sa TV. Grabe. As in minutes na lang. At bilisan mo, wala iba kang kapag hindi mo natapos yun, walang ere sa TV. For example, PBB. Oo. Habang piniplay kasi, ano yun nakaka-relate naman siguro sila. Oo. Sa isang show, merong 6 na tinatawag na bodies. Unang labas, commercial, body 2, commercial. Ang nangyayari sa amin, nagpi-play yung body 1, commercial lang yung gap, yung pangalawa, ginagawa pa namin. Kailangan na mabot yun. So, nasanay ako sa ganong klaseng sistema na talagang sobrang dikit Pressure na dikit. talaga. Pressure talaga. So, hanggang ngayon, yung kahit So, na... na-apply mo lang yun sa ano mo? nasa career mo sistema ko ngayon. talaga. Oo. Ganun. Kumbaga, medyo hindi na ganun ka pressure, pero pag sinabi kong mag-edit ako at tatapusin ko ito ngayong araw, dapat tapos to. Ganun talaga. So, masasabi mo ba na yung content creation is hindi para sa lahat? Hindi para sa lahat. Pwedeng sumubok kahit sino, Oo. pero hindi para sa lahat. Hindi ibig sabihin na Oo. magtatagal ganun. Oo. Depende na lang talaga sa dedikasyon yan, bro, Oo. ng paggawa ng content. Kasi habang nagagawa ka ng content, dapat, lalo na kung wala ka namang background, dapat masipag ka manood ng content ng iba. Oo. Especially yung storytelling. Pag ganun yung ano mo, Dapat di ka niche mo, nauubusan. pag- Oo. Hindi ka kasi pwedeng mag-depend lang sa sarili mong alam. Kailangan mong nanonood ka rin ng iba para Mismo. magkaroon ka ng input na, ganito pala dapat gawin, ganito pala dapat yung takbo ng kwento, ganun. Oo. Tapos ikaw na bahala maghalo-halo nun kung paano mo i-apply sa sarili mong storytelling yun, ganun. Hindi naging madali, maraming challenges kasi pag, syempre, editing, kumbaga merong pressure, ganon. So, meron ka pang, siguro personal talaga na ano. Kumbaga, ano, usually, may sinusunod ka ba na schedule, timeline, ganon, na ganito yung mangyayari, ganon. Meron ka Basta bang- ako, hanggat dati kasi nagdi-daily vlogs ako. Daily vlogs. Daily vlogs, Pinasok ko bro. talaga yun. Pinasok ko yun. Pandemic time. Oo. Bago pa mag-pandemic, daily vlogs ako. Grabe. So sobrang YouTube din yun, YouTube. Oh, YouTube. Grabe, oh. Sobrang higpit ko sa oras. Mga ilang minutes mapoproduce mo doon. 17 minutes to 21 minutes. Ganon. Araw-araw. Grabe. Iba-ibang kwento nun. Pero syempre, since day one kasi, lifestyle naman kasi talaga ang vlogs ko. So hindi mahirap sa akin mag-isip kung ano yung itatapi ko kasi lalo na nung pandemic. Hirap mag-ano nun. Pero since na Hirap lumabas. hirap lumabas, ganyan. Tapos lahat ng tao hindi nakakalabas. Oh, So manonood lang sila ng manonood ng vlogs. Tapos yun, pinapanood lang nila kung ano rin yung buhay ko bilang isang hindi rin makalabas, parang ganyan. Ganun lang. Pero sa ano masasabi mo? Kung ano ma-advise mo sa nagsisimula pa lang na gusto talaga pero parang hindi pa nila na-hit yung empire nila. Kumbaga nagsisimula sila, especially kulang sa resources. Like, ikaw alam ko nag-take ka ng risk pero is that necessary na kumbaga pag nagsisimula ka pa, kailangan mong mag-focus dyan? Para sa'yo, ano masasabi mo kung kumbaga kailangan ba talaga mag-focus sa vlogging muna, ganun? Kung may gusto kang marating, Oh. kailangan mo talaga kasi kahit saang bagay naman kasi, bro. Talagang kailangan mong bigyan ng 100% focus talaga, lalo na sa business. Hindi po pwede nag-business ka tapos pinapabayaan mo lang sa mga tao mo, wala ka. So, kailangan nandun ka at nakikita mo, nasusupervise mo yung business mo. Oh. So, Ganun din sa vlogging. YouTube is a business, bro. Kumbaga ako, sa tagal ko na nag-vlog, hindi lang to sa akin, passion ko siya, pero business pa rin to. Okay. Talaga. Yan ang bumubuhay Oo, sa pamilya mo, di ba? Parang negosyo yan na akala nila vlogging lang. Kailangan Hindi. mo i-maintain, di ba? Oo. Kailangan mo i-maintain. Kasi gumagastos ka para sa content creation. Oras, yun. Oras, Pera, oh. pera, mamasahe ka, magagas ka, sasakay ka ng barko. So, Ano yun? Siguro kung mayaman na mayaman talaga. sige, bahala na Wala kayo. na, di ba? walwal ba Oo. sa pera, pero hindi naman kasi ganun. So, sa madaling salita, kung sa ibang business, kailangan mo ng puhunan Oo. para kumita. Ganun din sa YouTube. Kailangan mong mamuhunan
para makagawa ka ng magandang story para panoorin. Pero hindi madali, no? Kasi kapag bago ka lang, hindi talaga boom talaga yan. Depende kung kung artista ka na, kung gagawa ka ng YouTube channel, Oo. madali. Pero pag katulad namin, na normal na lang na tao na... tayo, game, nagsimula sa vlog, ganun. so, Parang nobody lang. Hindi ka kilala, nobody's Oo. know you. So, Oo. parang yun isang challenging kasi pag sa content creation, meron din katawag na competition din, di ba? Meron. Merong competition Oo. din. Lalo na ngayon, bro, ang competition ngayon ng competition ba tawag doon? Tumatawag. Mari, sige, sige, sabihin natin yung word na competition sa healthy usapan. Oo. Competition kasi maraming magaling. Magaling. Magaling mag-edit. Magaling mag-edit, magaling mag-storytelling, yun talaga, ganun talaga. So dapat maging competitive ka, pero hindi naman to the point na nakikipag-compete ka na sa iba. Maging competitive ka sa sarili mo. Yung gusto mo mag-improve ka. Kasi para kasi sa akin, kapag sa simula pa lang at kinumpara mo na agad yung sarili mo sa ibang vloggers, wala na, wawasakin ka niyan. Masisiraan ka ng loob. Hindi ka matatagal. Dami mo sigurong kalawan doon. Oo. Maraming mag-hate sa'yo. Lalo na kapag sa simula, yung mag-edit ka, sobrang kinarir mo yung vlog mo, tapos pag-upload mo, Grabe. ilang views lang? Sabihin natin 32 views, ganyan. 32 lang. Tapos nakakawasak ilang araw ako dito nag-edit. Diba? O ganun. Doon pa lang, wasak ang loob ng tao nun. Ganun. Parang ayoko na. Hindi Kaya- ko worth it. Ganun. Oo. Kaya yun nga sabi ko, dapat alam ng mga nagsisimula ganitong pasukin yung ganitong mundo. Dapat alam nila yung purpose nila. Purpose Bakit na, nila gustong pasukin ang pag-YouTube. content creation ganun. Kasi yung purpose na yon, along the way, makaramdam ka man ng burnout, parang ayaw mo na, meron kang may babalikan ka kung bakit ka nandyan. Ito pala yung purpose ko. So, kailangan ko pala magpatuloy. Ganon. Ganun talaga. So, may mga chance talaga yung mga baguhan pa lang. Kasi, nag-boom yung vlogging yun, 2000, ano ba yun? 2018 pa ba? Anong, Pandemic, ano yun? Basta pandemic na, ganun. nag-boom. Pero yung mga baguhan na hindi pa nakagsimula ngayon, kumbaga, ano may advice mo sa kanila kung saan sila, kumbaga, magsimula ba sila kung saan sila mahilig or kailangan ba nila na, kumbaga, gumawa ng, ano masasuggest mo sa kanila? Kailangan ba nila magsimula kung... Hindi, kung sa akin kasi lifestyle, binavlog ko lang, kinikwento ko lang kung ano yung ginagawa ko sa buhay. Pero kung meron naman silang certain topic talaga tungkol sa kanila, dun sila mag-focus, bahala naman sila. Pero ang importante, dapat hilig mo yung binablog mo. Para kunwari, ako, gusto ko maging vlogger, hindi ko naman kaya maging travel vlogger, pero mahilig ako sa laruan. Jadi yung topic yung genre ng channel ko is about mga laruan. Laruan na lang. Ganun. Para at least, kahit papano, gusto mo yung ginagawa mo. Mahirap kasi gumawa bro nang hindi mo gusto yung ginagawa mo. Parang Hindi ka talaga magtatagal. Hindi magtatagal. Oo. Pero naranasan mo na ba na, kumbaga, sinubukan lahat? Kumbaga, you are the jack of all trades. Kumbaga, nag-vlog ka, ginagawa mo rin to. Kumbaga, ginagawa mo yung maraming bagay na one time. Kumbaga, ganon. Kumbaga, Aside from vlogging? Aside from vlogging, meron ka pang, kumbaga, like, you're vlogging and then you're working and then may pamilya ka pa, ganon. Oo bro, ang ganun talaga yun. Oo. Pero hindi ko maiwasan din na hindi ko ma-perfect yung ganung klaseng scenario kasi though may partner ako, pero ano kasi ako single parent ako Kumbaga, tatay ako ng mga anak ko. Okay, ganun. So, ang ano ko lagi, sacrifice ko talaga. Kasi kailangan kong magtrabaho at yung kapalit ng trabaho na yun para ma-provide ko yung pangangailangan, yung mag-travel ako, malayo ako sa kanila. Yun ang challenge, kumbaga, yun ang sacrifice, kumbaga, hindi ko makukuha lahat Kumbaga, meron talagang may iwan. Hindi ko alam kasi bakit. Sinimulan ko kasi ng travel Ganun Dapat pala nag-unboxing na lang ako para nasa bahay lang ako. Meron mga niche, depende talaga, no? Depende. Dapat pumili ka ng niche ng kung saan ka talaga nababaga. Oo, at hilig mo rin. Pero sa ganung sitwasyon ko, nasanay naman na din ako, tsaka sanay na rin naman na yung anak ko, tsaka yung family ko na ito talaga yung trabaho ko kasi syempre ako yung provider sa pamilya.
isipin mo na lang, lagi ko iniisip, pag hindi ko to ginawa, paano ako makapag-provide? Eh, tatay pa naman ako. Oo. So, ano yung sakripisyo? Ganun talaga. Parang ganyan. Siguro maintindihan din nila yun. Kaya Ay, intindihan nila yun. Huwag ka na umiyak, bro. Parang ano to. Ganun yun, naiintindihan nila. Ano pala, emotional pala to si very first time. Ayun, sobrang sigla niya sa mga video niya. Pero Oo, maano ako eh. parang matatamaan din ng ano. Oo, mabilis ako. Maano ako, malambot yung ano ko, puso Lalo na ko. pag pamilya, no? Oo, pag pamilya na, wala na. pinag-uusapan, no? Oo. Kaya kong spare yung buhay ko para sa pamilya ko. Ganun yun, bro. Any advice sa mga gustong Magpamilya. magpamilya? Magaling ako dyan. Any advice sa content creation. sa content creation, pwede naman lahat yan pasukin. Kahit sino, hindi pa naman late para pasukin ng ano eh. Ang ganitong klaseng mundo ng, o di ba? Kumbaga, wala ring ano yan, age limit yan. Bata ka, hanggang sa maging matanda ka, lolo ka, pwede kang mag-YouTube. Pwede ka. Kasi isipin mo sa YouTube. Wala namang limit sa age, no? Walang Diba? age Pag limit YouTube, yan. Oo. So, siguro, unang-una, know your purpose kung bakit ka mag-vlog. Para ka ako, in time na medyo niyayanig-yanig ka na ng challenge nung pag-vlog mo, aabot ka talaga sa ganyan eh. Meron kang babalikan. For example, gusto kong mag-vlog, gusto kong kumita, walang masama sa ang purpose mo ay kumita. Normal talaga yon. Okay. Walang imposible namang kaplastikan yung pag sinabi mong hindi, Ay, gusto ko lang parang, mag-YouTube. gusto Gusto, ka. 'di ba? Hindi. Totoo, gusto mong kumita. Oo. Sino ba naman ang gustong gumawa ng magpapakanta hirap nang walang bumabalik sa iyo? Eh gumagastos ka. So, yung ganong mindset na pumasok ako sa vlogging kasi gusto kong kumita, hindi yun masama. Kasi lahat ng mga vloggers gusto talaga. gusto at kumikita talaga. So, behind that, gusto kong kumita para saan? Sa pamilya ko. Yun ang magiging pundasyon mo. Ang reason mo, ang magiging purpose mo na gusto kong papasukin to, gusto kong magsipag na in time, kumita ako para sa pamilya ko. So, pag nanghina ka in time, na burnout ka, at gusto mo nang itigil, may babalikan ka na, andito na ako eh. So, simulan ko na, ginawa ko pala to para sa pamilya ko eh. Gusto kong kumita. Yun. Napakahalaga ng purpose mo kung bakit ka... Kumbaga, anong para sa'yo, kumbaga, ano yung pinagkaiba or ano yung maganda, kumbaga, content creation or kumbaga yung corporate job, gano'n? Naging corporate din naman ako. Pero hindi ko naman masabi na, nag-corporate din naman ako, pero hindi ko masabi na yung sinasabi nila na pag employed ka, tatanda ka na lang na empleyado. Okay, ganun. Tapos, ang yayaman lang yung kumpanya. Hindi ako sangayon doon. Kasi may mga katrabaho tulad dati. Employed ako pero may maliit ako negosyo. Okay, ganun. Depende yun sa'yo kung paano mo i-handle yung sahod mo. Walang ganyan. Oo. Dati, editor ako sa ABS-CBN pero sumasideline ako na meron akong mga gourmet. Kinukuha ko rin din sa sahod. So, ganun, di ba? Kumbaga, pwede ka namang kumita ng iba habang employed ka. Pero kapag sinacrifice mo na o ginive up mo na yung employed ka, may gawin ka sa wala, sa opisina, kumikita ka, tapos, kumbaga, sinacrifice mo yun para maging isang vlogger. Experience ko yun. Malaking risk yun. Sobrang laking risk nun. Nakakatakot yun. Gusto mo ikwento ko kung paano ako Parang interesting talaga yung... Kung paano ako nakalipat sa vlogging? Sige. Nangyari naman na yun eh. Employed ako sa ABS-CBN ng 11 years. 11 years. Ang Oo. tagal. Tapos, Decades na yun isang dekada at isang taon. Ganun. So, 1 year before naisara ang ABS-CBN, nag-resign na ako kasi nag-decide na ako mag-full-time sa... Content creation. Pag-YouTube. Pero wait, nung nag-decide ka mag-full-time sa YouTube, nag-i-income ka na ba sa YouTube? Meron na ba? Meron, pero maliit. Maliit. Kasi nga, naglalaro-laro lang ako. Okay, gaming ko. Ganun lang. Hindi, I mean, larong, ano lang, mema. Okay, so Oo. bago ka
bago ka nag-resign, monetize na. Monetize Oh. na-monetize ko siya. Ngayon bro, ang pinaka matinding Oh. transition ko from Corporate, diba? corporate to YouTube. Oo. Magde-December nun. So, ito, alam naman to ng mga taga ABS-CBN. Editor ako, nag-edit kasi ako sa PBB. Isa ako sa editors ng isa ka sa PBB. So, nung nauso na ang vlogging, nagpa-vlog din ako sa ABS noon, nung buhay ko. After noon, sinabihan ako na, Boy, Maclean, mag-vlog ka. I-vlog mo yung PBB. Oo. So, kumbaga, tour. Kasi marami, di ba may mga panahon sa PBB na yung mga hindi housemates, yung mga normal na tao, pwedeng mag-walk-in sa loob ng ABS-CBN para silipin mo yung PBB house. Oo. Makita nila. Kita niyo. So, pwede ako mag-vlog doon, pinayagan ako. Wala namang problema. Meron akong napaka-tinding maling nagawa. Oh, ano yun? Sumobra ako dun sa limit ng dapat kung hanggang saan lang ako. So na-record mo yung hindi pwede dapat i-record ba? Oo. Pwede kasi since na staff naman ako ng PBB, kahit saang kwarto sa loob ng PBB house, pwede ko pasukin. Nasa confession room ako. Since nga makulit nga ako, makulit yung utak ko, at nagagaya ko ang boses ni Big Brother. Ayan. Pumunta ako sa confession room. Ano ba? Nag-vlog ako doon, tapos kinakausap ko yung sarili ko, ini-imagine ko, nakausap ko si Big Brother. And then sa editing, nagvo-voice over ako na Parang katunog ni... Maclean, pumasok ko sa confession room. Oh, Ayan. ganun. Oh. Tapos, nakukuha ko yung boses na yun. So, in-upload ko yun sa YouTube. Ganun Tsaka ba? sa Facebook na nakaganon ako. Tapos, kausap ko si Big Brother. Yun pala, against yun sa Bible ng Big Brother house. Kumbaga, House rules. Oo. Ganun. di ba may Biblia yun dapat sundin. Oo. Mga ganyan. Kung doon may Kumbaga, sa show, dapat... lumagpas ako sa limit. Okay. Nasuspindi ako. Grabe, hindi naman ang ginawa mo. Isang buwan. Isang buwan talaga. November, buong November. Tapos, magpapasko. So, isipin mo, November, wala kang pasok. Kamusta ka sa Pasko? Wala kang wala kang pera. Oo. Ganong kasakit bro yung pinagdaanan ko. Grabe. Ngayon, syempre may anak ako eh. Paano yung Noche Buena, paano yung lahat-lahat, paano... Talagang sobrang Ano naisip mo? devastated yung loob ko bilang tatay na, paano ako Sayang yung makapag-provide? effort doon, tapos ganito na lang. Oo, bigla, ganun. yung kunting pagkakamali, biglang Oo. ano. Pero tinanggap ko kasi wala naman talagang mangyayari eh. Ang ginawa ko, suspended na ako since na pa YouTube naman ako at kumikita ako ng mga tig 5K Ganun. every 2 months, ganyan. Ang ginawa ko, grind ko. Sabi ko, i-grind ko nga itong YouTube na to. Maaga ako nagigising, 4 a.m., pagising ko, kape, motor, travel, malapit lang Document ikot, ka na. uwi ng 11 a.m., edit hanggang 2 p.m., tulog, upload sa gabi, kinabukasan, gano'n na naman. So, dinaily ko siya, and then, first sahod ko, puro nagda-daily vlog ako. Magkano? Parang, kumita yata ako ng mga 55,000. Ganon? Tapos, ang sahod ko sa ABS-CBN nun is mga nasa 78,000. Sabi ko, konti na lang. Kunti na lang, Sabi malalampasan ko, na, di ba? malapit na. Sabi ko, kapag kinarir ko talaga to, Posible. sabi ko, posibleng buhayin ako ng YouTube. Oo. Eh, syempre ako, doon kasalanan ko, may masama sa loob ko na suspende. Pero kailangan kong tanggapin kasi mali din naman ako. Pero yun yung naging challenge ko, bro. Ayun. Nung nag-decide ako na, hindi na ako babalik. Tinanong nila ako babalik, hindi na po ako babalik. Oo. Tapos Nag-file doon ka ko na, Ano, nag-awol ka ba? Di ba, totoong may resignation letter talaga ako. Pero wala na. Wala. Oo. Di ba kung meron yung render, gano'n? Wala na. Pagkatapos ng 13-month pay, resign. Pwede din, marunong din naman, no? Ano yun eh, Oo. karapatan ko yun eh. Okay. Pero talagang nung time na suspended ako, doon talaga, sinubukan ko talaga na i-grind ko to. Kumbaga, nag-dedicate ka talaga sa sarili mo na. Tapos, yun, pagka-resign ko, sabi ko, ito na yun. Literal na no work, no pay. Grabe. Kasi sa Di mo alam, kumpanya, baka magloko yung YouTube, patay talaga. Oo, di ba kasi sa kumpanya, pag may gawin ka, loaded kayo sa gagawin, at wala kayong gagawin ngayong araw na to, pareho kang bayad eh.
Ito, kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang Wala ka. kikitain. So, ayun. Laban na ng sipag to, di ba? Kaya ang sipag ko eh. Kasi, oo. Walang makain Yun. pag hindi ka talaga Ganon. So, yun yung lesson na kailangan mo mag-take risk talaga. The bigger risk you take, the bigger chance na malaki din ng ang reward siguro. reward o pwedeng mapasayo kapag ano mo. Anong mga Risk years is nag-boom yung boy? First time mo na... Pandemic. Pandemic Talaga. Yun talaga nag-boom yung... Hindi naman naulan, no? Yung laptop ko, nasa ulanan. Ah, hindi. Ayun, Yung hindi. normal lang din dito kasi editor mga So, ganun lang. So, hanggang ngayon, after nun, ano na, full-time na ako. Tapos, yun. Thank you na rin din sa nangyari na suspindi ako. Kasi yun Oo, yung ngayon. isang... Yun yung naging dahilan. pinto Oo. para Mabuksan yung bagong panibagong mundo ko. mundo mo. Oo. Kasi dati, sa ABS kasi, pag may off ako, doon lang ako tumatakas eh. Pero may natanggap ka naman nun kasi day kids ka nun, di ba? Wala. Ano ba? Ganun Wala. ba yun? Ano talaga? Parang hindi lang ikaw apektado nun, parang daming mga... Hindi, nung umalis ako, wala pang nangyaring ganun. Ah, A okay. year after pa. Masaya ka. Mas nauna nga ako eh. Mas nauna kang nawala. Napagandaan ko. Siguro kung inabot ako noon, siguro isa rin ako sa mga natanggal, na retrench mo yun ha. Alam mo yun, masisira to pag wala na. Mindset ba? Mindset. ba? Delikado yun. Hindi, pero hindi ko planado na umalis dahil nga magsasara ang ABS. Wala sa isip ko yun. Yun talaga yung naging struggle ko, yung challenge ko nun. Pero sila, mga team Katagumpay, mga kaibigan mga talaga sila. Nakakaibigan ko talaga sa'yo. Kasama, nagtatrabaho din sila sa ABS-CBN. Hindi, graphic artist si Team Katagumpay sa munisipyo. Okay. Sa munisipyo. Pero yung focus niya is moto, no? Diba? Moto. Sa motor sila eh. Magkakasama kami dati. Pero yun nga, ako yung unang nalihis ng content. Oo. Kaka-Pilipino ko, naumay ako magmotor. So, ganun ba? Yun yung sabi ko sa iyo na umuntog ako. Ano bang next na gagawin ko? Nagmotor ako ng Philippine Loop. Natapos na ganun lang. Wala na Oo. bang susunod? Wala na akong gawin. Pero sila sa Team Katagumpay, nagka-camping din sila. Feeling ko gusto nila, Pero hindi pa lang pero hindi pa nila ma-push. Kasi nga, syempre, genre ng trabaho nila yun eh. Oo, ganun. Kikita natin ng vlogger, na motovlogger, pero karir pa rin kasi yun. Kailangan Trabaho pa rin yun. So, hindi naman po pwedeng bigla ka nalang mag-shift into camping, lalo na yung mga brands na hawak mo, yung shop mo is sa motor. Hindi rin basta-basta. Teka, paano minamanage yung oras mo? Kasi, kumbaga, ikaw pa yung nag-create, ikaw pa yung nag-video, nagdo-document, tapos ikaw pa yung nag-edit. Yung oras mo, paano minamanage? Kumbaga, Matinding matinding time management talaga. Nakita ako nila K-Cam kung paano ako mag-edit kahit masama yung pakiramdam ko. Nag-edit ako kasi focus talaga. kailangan kong, ganun talaga bro, sabog talaga. Kasi nga nagkasakit ako sa loop. Kita nila kung paano ako mag-edit na masama yung pakiramdam ko. Kasi ngayong araw, kailangan kong tapusin to. Yung mga ganun. Kailangan matapos. Pag natapos to, pahinga. Kasi madidetect ng YouTube siguro pag hindi ka consistent, hindi mo bro. na-follow yung ano mo. Ganun si YouTube eh. Parang nakita niyo, parang hindi na to. Parang walang pakiramdam na to ilang araw. Kasi kapag pinabayaan mo si YouTube, papabayaan ka rin niya. Ganun talaga. Ganun siya, ganun nalagaan ang channel sa YouTube. Pero nakikita ko ng mga video na merong mga long form na video na walang masyadong ma-edit, pero maraming views. Pero magandang mag-edit, konti lang views. Paano nangyari yun? Depende sa community, depende sa topic, depende sa status ng channel. Ganun ba yun? May mga ganun kasi talaga. I see. Kasi makikita ko kasi na, ang ganda nito, parang kung akong 1 million views na may ganun pero talaga. yung lang, nakatagilid yung camera. Depende kasi talaga yun sa, kumbaga, ayoko man, hindi naman ako naniniwala kasi sa swerte. Pero, gamitin nila yung word na, swertihan lang ka talaga. Depende sa community mabibuild mo. May ganyan. Kung marami bang audience ka na. Oo, may audience na ganyan. Marami kasi yan. Himay-himay talaga yan. Kailangan mo talagang dahan-dahan siguro. Dahan-dahan lang talaga. Enjoy the journey. Kasi meron mga content creator na observe ko na palipat-lipat sila ng niche. Kumbaga, mga passion, ganon. Oo. Tapos, pagkatapos ng passion, parang nagpa-prank na naman sila. Oo. Pero kasi bro, in reality, once na naging content creator ka, storyteller ka eh. Dapat marunong ka sa lahat. I see. Hindi masama ang tumalon sa isang, kunwari, cooking ako ngayon. Oo.
ayoko na magluto. Nag-travel na ako. Tapos pupunta na ako sa ibang lugar, titikman ko ngayon yung mga luto ng iba. Di ba may mga ganun mga pag-shift ng content? Walang masama yun kasi talagang walang katapusang yan. Kumbaga, sabi nga ni Kong, the only constant is change. Dapat, as a content creator, magaling ka sa lahat ng klaseng aspeto ng paggawa ng content. Mapa-cooking, travel, lahat yan. Dapat alam mo lahat gawin yan. Oo. Hindi porket nasa cooking show ka, dapat nakakahon ka dun. Dapat bukas yung sarili mo. Mag-open sa things, mag-adapt sa things. So, ganun talaga. Sarado ang isip pag sinabing palipat-lipat yung pabago-bago siya ng content, no? Actually, genre yun, hindi yung content. Okay. Ang content is yung storytelling mo, kung ano yung laman nung vlog mo. Yun ang content, kaya nga tinatawag eh. Anong content nung vlog mo? Anong nilalaman nung vlog mo na upload ngayong gabi? Pero yung gano'n, yung genre ang pinag-tawag dun eh. Wala na yun. Dapat kahit saan ka mapunta, as a content creator, as a vlogger, tulad sa'yo, camper ka, pero may nag-invite sa'yo ng isang restaurant, dapat alam mo kung paano mo i-vlog yung restaurant na nag-invite sa'yo. Okay. Ganun dapat. Mag-adapt ka doon. Oo. Kailangan Kapag may nagsabi sa'yo na pabago-bago naman tong si Jeffrey ng content, pero marunong ka sa content creation, masasabi mo, hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng content creation. Content creation is a non-stop, creativity ng iba't ibang bagay. So walang masama na mag-camping ka, mag-cooking ka, o gano'n. Walang masama din. Parang kumbaga broad yung dapat yung gano'n. content creation. Pag may nagsabi sa'yo, bago-bago ka naman ng content eh, ba? Content nga eh. Diba? Parang Hindi mo alam ano sinasabi mo. Depende na talaga. Pero kailangan talaga mag-focus pa rin. Mag-focus pa rin Focus talaga, bro. Parang hindi magloko talaga. Magloko yung Kasi may iba merong, kumbaga, gumagawa sila ng kumbaga yung comment lang, review lang. Oo. Manonood lang, kumbaga video mo, manonood lang. Bigay lang sila ng reaction kasi simple, nakaupo lang sila. Hindi nila kailangan mga travel. Kumbaga, kumukuha na lang sila ng mga edited na iba. Tapos, nilalagay na nila doon. Tapos, magbibigay lang sila ng ano masasabi mo doon? Paano? Ikaw yung naging content creator na kinukuha ka ng video. Ano naman sa effort para gawin nila yon. Pero para sa akin, di ako sa ganun eh. Yung kanya-kanyang trip kasi. Pero para sa akin, yung magre-react lang sa'yo, ako. walang problema. Yung kinukuha mong video. Hindi ko naman ginagawa kasi yung ganun. Yung magre-react ka sa mga kumbaga, Pero kanya-kanyang... may mga ibang content creator dyan na ganun ginagawa. Kukuha ng video sa'yo, tapos nagre-react sila. Ginagamit. Magpaalam lang ba? Pero kung walang paalam, magko-comment ako doon. Okay. Uy, oops. Paalam din sana. Lagi na. Ganun, di ba? Hindi ko naman pinagdadamot yun. Pero wag mo naman akong i-surprise na. Uy, pag million views yung sa'yo sa akin dito, 300 lang, ganun. Nangyayari yung mga sa akin ganyan. yan na editing. Oo. May karapatan ka sa video mo. Pero may possible man na maban mo yun, ma-report ka nun. Pwede mo i-report yun. Yung YouTube channel ko nakaganon. Pag na-duplicate yung video ko, in-upload sa iba, automatic takedown yung video. Ganun ba? May ganun na yung... May ganun tayong rules sa YouTube. Hindi, ina-apply yun. Okay. Na ikaw lang yung... Basta automatic, na may kumuha ng video mo. Yun ba yung tinatawag na copyright? Ganun. Copyright, Tapos i-take down talaga yung... Channel talaga? Hindi channel, yung video lang. Bigla na lang yung mawawala. So hindi yung style na kukuha lang ng revenue? Oo. Sharing revenue, ganun? Kunwari, ako, video ko. Oo. Kinuha mo, in-upload mo, hindi mo mamamalayan. After ilang days, mawawala na yun. Kasi nga, yung copyright ng video is nasa akin. Okay. Kahit hindi ko i-report. Okay. So nakaset na. Nakaset na yun. So makita ng mukha mo doon na in-upload ng ibang channel. Okay, matik na yan. Malalaman ko na, nag-notify na lang sa akin na may binura silang video ko na naka-upload sa ibang ganun channel. pala, protective din yung YouTube. Pinapahalagan din naman pala mga content creator. Maano ang YouTube. Magaling sa ganyan. Sa diba? Kaya na guys, subukan nyo na. Mag-YouTube na kayo. Mag-YouTube kayo. Pwede naman yun eh. Basta maging consistent lang kayo sa
sa sinimulan nyo. Kasi marami naman talaga yung pagdadaanan. Pero lagi nyo tandaan, pag kayo consistent, focus kayo, may bunga talaga yun eh. Dalawa lang naman yan, may mabilis ng proseso, may babagal. Kung natapat ka sa mabagal, tulad ko, sa akin, talagang from nobody to nobody. From nobody to nobody. Ano yun eh. Talagang kailangan mong embrace yun. Pero kung ikaw naman, sabihin natin yung word na swertihin, kahit nakakalimang video ka pa lang sa YouTube at biglang nag-shoot up yung views mo. Yung nag-boom, di ba? Nag-million views agad. Magpasalamat ka. Kasi para sa iyo yun. pangarap lang sa iba. No? Sabi nga, dalawa lang ang biyahe. Isang mabilis, isang mabagal. Pag May pangatlo, ang biyahe wala mo talagang- huminto, Big sabihin yan. kasalanan mo na yun. Ikaw na yun. Hindi Ikaw na naman yun. manonood. Oo. Diba? Ganun lang. So kung huminto ka, edi balik ka doon sa purpose mo. Tignan mo kung bakit ka nandyan. Yun, galing. So guys, alam kong hindi lang ako marami natutunan, pati kayong nanonood, talagang marami talagang mapupulutan na aral yung sinabi ni Boss first time. So alam ko na maraming sumusubaybay sa kanyang mga travel. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo guys. Oo. Kasi isa din ako sa na-inspired. Kumbaga, mahilig na talaga mag-video, gumagawa ng content, pero hindi yun matuloy-tuloy kundi dahil sa mga ganitong malaki na mga creator. Sila yung kumbaga nagbo-boost din ng confident namin. Inspirasyon kumbaga tawagin na. Kumbaga gusto ko din maging si Boy first time, ganun. Gusto ko din yung ganyan na sasakyan, convert ng camper van, ganun. So talaga, kumbaga sundin mo talaga kung anong gusto mo. Oo. Tapos malaki din factor na meron kang inspirasyon, di ba? Oo. Ako marami rin akong inspiration. Meron ka sinusunod. Oo. Hindi naman talaga yung kumbaga dapat maging original ka. Oo. Siyempre kailangan mo maging unique. Oo. Pero bottom line, kailangan mo din yung kumbaga advice ba, kumbaga Oo. idea ng iba para mabuo yung mo. Tama. konsepto Dapat mo. laging kang marunong kang tumanggap ng suggestion ng iba. Oo, parang ganun. Oo. Kasi lagi mong tandaan, feeling mo kasi kung pakiramdam mo magaling ka, hindi yung totoo. May mas magaling sa'yo. Pero dapat, kapag may nagpapayo sa'yo na ito gawin mo, it's either sundin mo o hindi, pakinggan mo muna. Kasi baka, totoo nga naman pag in-apply mo, maging effective sa'yo, ay di, okay. Ganun talaga. So ngayon balik tayo sa camping. Kumusta naman? Matanong lang kita, kumusta naman yung experience mo dito? Kasi kahapon kayo pumunta dito. Kumusta naman yung overall experience mo dito sa Inagbatan? Inagbatan. Bro, isa lang masasabi ko, gustong-gusto ko tong lugar mo. Gano'n ba? Gustong-gusto ko talaga Gusto to. mo bumalik? Oh, Hindi ka ba nagsisisi na pumunta dito? Hindi talaga, bro. Magsisisi ako na aalis na kami bukas. Oo, gano'n. Pero isa lang yun, bro, babalikan ko tong lugar na to. Kumbaga, pang-apat na loop mo na dito sa Dumaguete. Tapos ngayon lang talaga. Ngayon lang. Kumbaga minsan, sa tingin ko hindi ka ba nagsisisi nga ngayon lang? Kumbaga, yung first na loop mo, sana na-discover mo. Pero dumaan ka na ba sa Sulphur Vent? Isa sa Oo, dumaan ako. Pero motor lang, di ba? Hindi, ito lang. Dati hindi rin. Kasi talaga, pagdating ko ng Dumaguete, pag sakay ng motor, Bakulan na! baka chicken inasal na ako. Ay, ganun ba? Oo. Naghabol ng pagkain Kakain na talaga. ako doon. Ganun. Marerecommend mo ba sa mga car comfort? Ay, sa oo mga naman. Kaya- na nagluloop? Kaya nga sabi ko, bro, kung itong campsite mo nasa Luzon, maraming pupunta sa'yo. Ganun. Pero ang kagandahan nito, bro, dahil nga kami, nakita namin sa'yo ng pagpapahalaga mo sa nature na gusto mo siyang i-preserve as ganito siya, na kahit na campsite siya, yung pakiramdam, ang lapit na lang city. Mga 20 Diba? minutes, 25 O isipin minutes. mo, 25 minutes yung ingay ng city. May pupuntahan kang ganito na secured ka, yung safety mo maayos, may ilog, may falls, May falls, na konting lakad lang. Kahit sinong camper, pwede, backpacking, car camping. Pwede na, no? Kumbaga, Oh, bro. accessible naman. Oh, diba? bro. Kaya sobrang ganda. Congrats sa'yo, bro, na meron kong ganito. Yeah, it's a great privilege din. kasi no? ang mga totoong camper, bro, ganito ang gusto. Hinahanap Yung nila, hinahanap. So, i-keep mo lang. Yun lang naman ang ko sa'yo. I-keep mo ganito. So, sa mga nagluloop ayos din, no? Dito, like, kumbaga, pag dumaan sa Dumaguete, kumbaga, pwede makonsider ang campsite. Oo. Dito sila Pwede. mag-stay. Oo. Kung in time naman siguro, kung gusto. Kasi, hindi naman lahat ng mga naglulup camper. Pero siguro in time, nasa iyo naman yan. Na siguro kung
Doon, siguro sa pinakatuktok, may kwarto ko doon. Ah, oo, ganun, di ba? Mga 2 oras sila akit doon. Kumbaga parang may somewhere sa taas na parang sa mga Pwede lang magstay. hindi camper, Mag-park lang, ganun. mag-park sila dito, May rooms lang na magpahinga, konti, may rooms oh. lang ganun. Kahit yung quarters lang ba? Oo. Para talaga sa mga Philippine looper. Oo. Kasi Na- minsan wala silang dalang tent. Gusto lang nila Oo. magstay sa hotel. O, pahingan ganun. Pero pwede meron silang option. Yan ang no? goal, bro. Maging Mayroon stopover to ng mga nagpi-Philippine loop din. Ah, oo, ganun, Maliban ah. sa campus. Kasi gusto na magpahinga kasi parang nakaka-stress talaga yung travel. Oh. So dito, kaya may tayong camping rules para yung mga looper, yung nagta-travel around the Philippines, makapagpahinga talaga sila dito. Oo, tama. Hindi na kailangan dumiretso sa Bacolod. Kung stop over mo na kahit isang gabi, 2 gabi sa Dumaguete. Oo, Magpahinga at talagang worth it talaga dito sa paligid kasi malapit lang yung mga side trip. tama. At saka huwag kayong mag-alala kung kumari bumaba kayo ng barko o abutan man kayo ng gabi dito, safe naman punta dito. Yung papunta dito, may ilaw naman yung daan. Sementado. So wala naman. Hindi Kahit naman, anong wala oras namang kayo matalag, diba? dumating. All good. Tapos na kumbaga malapit lang sa roadside lang tawag doon, di ba? Kumbaga nasa tabi lang talaga ng kalsada. Tawag Hindi kalsada. na kailangan na pumasok ka ng maraming Liblib, o no? liblib na lugar. At take note, at kahit tabing kalsada, tahimik. Kasi konti lang, ano bang dumadaan? di ba? Wala. di ba? Wala. Walang- Motor, di ba? single, ganun. Eh di lalo na sa gabi. Walang mga video kayo naman naririnig, di ba? Walang video, okay. Siguro kung ikaw lang mag-camp dito, parang matatakot kasi sobrang tahimik, di ba? Oo. O mga ganon talaga. So, it's a great privilege na nakabisita sila dito. Oh, bro. Kasi, hindi ko alam kung nag-host ba ako dito, pero yun, talaga, I'm very grateful kasi para naman talaga sa kanila to. Para sa mga natin, sa mga campers talaga to. Kaya, ayun. Kaya ko to ginawa kasi para sa mga nagta-travel na may problema saan magstay. Okay, magstay na kayo dito. Mm-mm. Kaya yun, walang problema. Depende na kung ano yung trip mo. Pero kung gusto mo talaga magpahinga, outdoor talaga. Yan. Siya yung nagsabi kagabi. Oo. Outdoor talaga yung kumbaga, ultimate solution. Kapag gusto magpahinga. Kalikasan talaga. Hindi naman para sa lahat, pero Hindi para best sa lahat, talaga. pero para sa atin, the best yun. The best talaga. The great escape. The great escape mo. Kapag depressed ka na, yun na. Oo, lahat na yung yun. ultimate solution. Kumbaga, sabi nga nila, nature can heal. Yes, exactly. Naniniwala ako dun. Meron ding isa. Ano? Nature is not the place to visit. It Oo. is home. Oo, tama. Ganon. Diba? Ganun yung mga pampaganda, pampag-coloring nila sa nature. Pero totoo, worth it Totoo talaga. yan, totoo yan. Ito yung gawang natural. Kumbaga, gawa ng Panginoon. Oo, nakakagaling siya. Di ba kita mo yung mga bigo, di ba mga break up? Oh. Oo, di ba, hindi naman mahilig sa bundok, umakat ng bundok. Kasi naghiwalay. Oo, di ba? Kahit hindi mga nature person, Oo. alam nila Alam nila na kung saan sila tatakbo kapag may masakit nararamdaman. magbundok, mag-hike, o mag-hike, mag-climb, magsigaw-sigaw dun. sisigaw doon. Nakalimutan na kit. Ganun ba? Oo. Nangyari nun. Hindi ko nasabihin pero nangyari dun. Nag-trending na ganun yung nangyari. Tapos nagka-problema doon. May mga ganun talaga. Pero guys, as a camper, so yun, pangarap ko din na magkakaroon ng camper van, ganyan. Kakaroon ganyan, bro. Pero last question, kung kailangan ba talagang magsimula sa ganyan? Kumbaga para sa'yo. Kumbaga, Ikaw ang tatanong ko, gusto mo ba magkaroon ng ganyan? gusto pero hindi pa kaya, parang ganun, nasa status. Gusto talaga. Kung pwede pa lang ko ngayon, bibili ako ng sasakyan. Kung kaya, pwede bili sasakyan. Pero hindi pa kaya. Ngayon, Pero gusto mo siya. Gusto ko Ngayon, paghandaan mo yung gawin mong yan. Gigil yan na mag-work hard pa. Sige. Tapos magkaroon para ng maka-camper van ka na. ganyan. Pero magsimula talaga, kumbaga para sa akin guys, sama-sama tayong magsimula sa basic muna. Oo. Siguro moto camping, siguro magdala lang ng tent. Yan. Tsaka yun, gawin na lang natin muna itong inspirasyon kung hindi natin kaya. Kumbaga, hindi natin dapat gawin itong hadlang sa sa pagtupad ng ating mga pangarap na para makamit natin yun. Kumbaga, Tama. simula tayo sa maliit. Kumbaga, nandito naman sila nag-inspired sa atin. Konting sipag lang naman yan, hindi naman mamahalin yung sasakyan na yan. Ganun. Oo. Sakto lang. Kumbaga, hindi na kailangan yung napakalaking sasakyan. Oo. Basta, Ikaw lang naman, di ba? Ikaw lang naman Oo, sasakay. ako lang naman, oo. Yun. Pwede lang, marami ng yun. Kasya ka dyan. Ako nga, kasya kahit malaki. Kasya lang talaga, oo. Yun lang. Maraming salamat at sana magkita-kita pa tayo ulit. Pero napakalungkot na sabihin na bukas wala na sila dito. So, Pero ano lang naman yun, bro? Pansamantala lang ngayon kasi babalik din naman, dadaan kami dito.
Yun, aabangan Ah. natin yan. Ito talaga yung pinaka, kung mga nakakalungkot, yung magpapaalam na yung mga tao na, kumbaga, ngayon mo lang nakita, tapos biglang naging... May bonding na magaganda, no? Kayo, kumbaga, naging magkaibigan kayo, parang na-consider mo na as family, tapos biglang mawala, parang mamimiss mo naman, gusto ko sumama sa inyo. Ngayon maingay, tapos bukas pag alis namin, pag ganun mo dito, pag uwi mo, tahimik. Parang nakikita ko si Boy first na naglalakad yung anino niya. Putang ina. Parang minumulto ako dito sa mga grupong to. So, saan na ba kayo? Parang naghahanap ng ama yung anak. Oh. Parang ganun, pero mangyayari talaga yun. Kaya mabuti na lang merong camera, merong documentation. Kaya pag namimiss mo yung isang bagay o yung isang tao, yun na lang panuorin mo na. I-treasure mo na lang yung moments na magkasama kayo. Masaya kayo. Masaya kayo together na, nagbanding kayo habang may oras, habang nandyan siya. Hindi yung, kumbaga, iiyak ka na lang kasi wala na yung pagkakataon na yun. Oo. So, ma-apply din sa real life yan. Kumbaga sa mga parents natin, sa mga mahal natin sa Treasure buhay. every moment kasi Exactly. lumalagpas yan eh. Kasi minsan, nakakalimutan natin yung mga mahal natin sa buhay kasi parang normal na lang sa atin. Pero doon na natin na-realize pag wala na sila. Wala na, no? Doon na sabi, sayang, gusto ko nang dalhin sa ganito, gusto ko ganito. Parang nagre-regret ka na, pero nung nandyan pa, parang tinatapon-tapunan mo lang, sinisigaw-sigawan mo lang. Ganun. So, yun yung point ko na sana hindi tayo kumbaga magsisi sa ganun. Kaya, do it now. Sabi ni Boy first time, galing sa kanyang bibigyan na dapat gawin mo na ngayon. Kasi wala nang bukas yun. At yan nagtatapos ang aming podcast. Maraming salamat. Tsaka ayun naman, message ko na lang din sa mga first timers na makakapanood nito kasi marami naman kayong maghilig mag-travel. So, ayan, meron tayong kaibigan na si Bro Jeffrey dito sa Inagbatan Campsite na nag-aantay sa inyo para magpahinga dito sa napakaganda niyang pahingahan. Exactly. Accessible at affordable talaga dito. Yan, Kaya welcome kayong lahat. Mag-message lang kayo sa akin o di kaya sa page natin. Meron tayong page sa Inagbatan. So welcome kayong lahat dito. Either camping or basta gusto niyo magpahinga dito na kayo. Yun. Basta sa mga taong gusto magpahinga at gustong gumaling sa mga masasakit na nararamdaman. Oo, ganun. Huwag natin mag-usapan yun. Habang tumatagal, lalong sumasakit.